Good day! Welcome to J1 Kainta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with a J1 family clap, the messenger of God, Sister Sita Ciruela. Natutuwa ako sa presensya ng Diyos na lagi nating nararanasan. Amen po ba? Daman-dama. Ako po'y hindi ko alam kung ano. Ang akin pong ituturo ay iba, subalit biglang nabago dahil po sa mga awitin. Sabi ko, ay Lord, tulungan mo naman ako. Iba ang mensahe ng mga awitin. Laging pagpamahal ng Diyos ang isinisigaw. Laging papuri sa Diyos. Noong pong bagong taon, ang mga tao ay bumili ng mga paputok, mamahaling paputok upang di umano ay makarating halos sa kalangitan. Yun ay tanda ng kanilang pasasalamat at pagluwalhati sa Diyos. Namuhunan sila ng napakamahal na mga paputok at ang kanilang paniniwala kapag sila ay nagbigay ng paputok, nakapagpaputok ng napakalakas na halos makakarating sa langit, yun ay tanda ng kanilang pasasalamat sa Diyos. Subalit ang mga anak po ng Diyos, hindi gumamit ng anumang paputok, kundi ginamit nila ang malalang mga labi, isinigawa lang walang hanggang papuri sa Diyos, biniksan ang kanilang mga puso at handang ialay sa Diyos. Amen po ba? Natandaan na po noon, naalaala na po ba ninyo na nung unang katuruan, ang sabi ng ating speaker na si Pastor, iuna daw natin lagi ang kaharian ng Diyos. At ikalawa naman, itinuro ni Pastor Joan na ihandog daw natin ang ating the best sa Panginoon. Subalit ngayon, mga kapatid, ang alam ko na ituturo natin sa umagang ito, ibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Amen po ba? Tayo po isang madaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa banal mong Espiritu na nararanasan namin, O God. Dalangin ko po, O Diyos, na maipahayag ang iyong banal na salita ng may pag-ibig. Dalangin ko po, O Diyos, na turuan mo, O God, na maunawaan ng aking mga tuturuan ang iyong kapahayagan at turuan mo din sila na sumunod sa iyo, O God. O Lord, cover me under your feet, your wings, O God. Hide me, Lord, under your wings, O God. Hallelujah. Anoint your servant, O God. This is what I pray in Jesus' mighty name. Amen. Tunay po na kamangha-mangha ang Diyos. Hindi natin kayang tambasan ng anumang bagay sa mundo ang kabutihan ng Diyos. Hindi po natin kayang i-describe ang kabutihan ng Diyos. Hindi po natin kayang tapatan ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Naalala ko po doon sa Joel, ito po ang aking ituturo. Kinakailangan ang bawat isa mula sa umpisa. Jesus name. Sabi po doon sa Joel 2:28, pagkatapos nito, ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang matatandang lalaki at makakakita ng pangitain ang mga kabataang lalaki. Wow! Sabihin po ninyo, wow! Dito po sa atin, ay kung tayo po ay mangangarap, unang-una, ilista na ninyo, number 1 sa inyong mga pangarap ay ang pangarap na puspusin kayo sa lahat ng pagkakataon ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag po na sa ating napag-aralan natin sa Batangas, napakalapit nang dumating ang ating Panginoon. Dapat po tayo'y maging handa na sa mga mangyayari. Nakikita po, ang sabi doon sa Matthew 3, chapter 3, verse 2, malapit na daw pong dumating ang Panginoon. The kingdom of heaven is at hand. Hindi po natin alam kung kailan darating iyon.
Sa aklat ng Joel, makikita natin na ang gabi ay ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo. Binibigyan na po tayo ng babala ng Diyos. Maging handa po tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Dalangin, ang sabi po rito, ating pong bibigyan ng diin, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. At sa mga kabataang babae ay ipahahayag ang kanyang mensahe. Alam niyo po, napakahalaga ng kapuspusan ng banal na espiritu ng Diyos. Ay, meron na po ba kayong nakilala na napakatahimik na babae, hindi man lang nagsasalita, parang mapapanisan ng laway sa buong maghapon, subalit na siya'y puspusin ng banal na espiritu ng Diyos, siya po'y naging maingay, hindi upang maghayag ng kung ano-anong chismis, kundi maghayag ng mabuting balita ng Diyos. Amen po ba? Meron po ba dito noon? Dati mahihiyain, subalit hindi na ngayon nahihiya. Sabi po ng Diyos, ang espiritu, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ko sa inyo, kundi espiritu ng katapangan. Amen. At pagpipigil sa sarili. Amen po ba? At yun namang mga matatandang lalaki ay makakakita ng mga panaginip. Aba, pagpapatunay na kayo po'y tumatanda na talaga. Maaga kayong nagigising sapagkat kayo'y laging nananaginip. Pero ito po ang aking masasabi. Kapag kayo'y nananaginip, inurture ninyo yung inyong panaginip. At ito po, gaano mang kalaki ang inyong panaginip, tiyak na ito po ay mangyayari kapag ito'y binasbasan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya pag kayo'y nanaginip, pag masama i-cast out, pero pag maganda, idulog sa panalangin. Didiligin ng panalangin at ito'y aasamin natin na pagdating ng panahon, ito ay magaganap. Amen po ba? Magaganap. Sapagkat ang Diyos hindi nagbibigay sa iyo ng pangitain na ang ibig sabihin ko po, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pangitain upang malaman na agad natin ang mangyayari sa kinabukasan. Amen? Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. Kaya magpasalamat ka sapagkat ang lukob ng banal na espiritu ay nararanasan mo. Amen po ba? Nung una, kapag lumukob ang banal na espiritu, lalo na kay Virgin Mary, nagluwal, nagbuntis, kahit walang asawa. Pero po tayo, kapag nilukuban ng banal ng Espiritu ng Diyos, malalaman na agad natin ang mga mangyayari sa ating buhay. Ibibigyan na tayo ng paghahanda ng Panginoon upang yun po ay ating mapaghandaan. Amen po ba? Hindi natin, wala pong nakakita sa Diyos. Taas nga pong nagsasabing nakita na niya ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita ni numan, subalit nararamdaman ng mga taong sa Kanya'y nakakakilala sapagkat yun ay nananahan sa Kanyang puso. Amen po ba? Nananahan ng Diyos sa ating puso kapag ikaw ay laging napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba? At yun po namang may mga lalaki na nakakakita ng pangitain, ito po ay inyo ring idulog sa ating Panginoon. Sapagkat tiak na tiak po, 100%, gaano man yung pangitaing na yon, na kung sa tingin ninyo ay imposible, yun po ay mangyayari kapag laging didiligin ng panalangin. Amen po ba? Gusto ko nga po kayo'y maglagay ng charts, na ang sabi ay narinig ko 3 palapag. Ano po ba ang hitsura ng church na 3 palapag na idudulog natin sa Panginoon at ating ihilingin na mangyari? Ready na po ba kayo doon? Ready na po ba? Abay, kinakailangan po ihanda ng tao ang kanilang mga puso upang maging karapat-dapat na maging kabahagi sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kinakailangan po ang bawat tao ay magkaroon ng malinis na puso. Iniuutos po ni Apostol Pablo na ang tao daw, kailangan, ako'y namamanhik sa inyo, sabi sa Roma 12:2, namamanhik ako sa inyo na sa mayamang habag ng Diyos, ilalay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos bilang
isang karampatang pagsamba sa Kanya. Ano po? Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay naghahari lamang sa mga taong laging nagre-repent sa Lord. Isinuko na ang kanyang sarili na para bang isang sundalong talunan na isinuko na ang kanyang sarili sa Panginoon at sinabi niya, Lord, nari ako willing to obey you. Willing po ba kayo sumunod sa Diyos? Kapag ang lahat ng anak ng Diyos ay willing na sumunod sa kanyang panuntunan, sa kanyang mag-antikain, hindi po maaaring hindi mangyari yung tatlong palapag ng charts na inyong minimiti. Amen po ba? Naalala ko yung sabi ni Peter, nawala na po ako sa aking gawa niyang sobrang pagmamahal na kanta. Sabi ni Peter, natatanda ko po yung sabi ni Peter, I left everything, I forsaken everything. What then we will have? What then will I have? Para ba sinabi ni Peter, ako'y sumunod sa iyo, iniwan ko ang lahat. Ano ba ang aking mapapala? Tayo po ba'y ganun? Lagi nagtatanong, kung ako ba'y susunod sa Diyos, ano ba ang aking mapapala? Sa Laguna po, ang salitang ano ba ang aking mapapala, ano ba ang aking mahihita, o ano ba ang aking mapupurbitso? Yun po ang mga pananalita dun sa Laguna. Ano ba ang aking mapupurbitso kung ako'y lagi sasama kay sister? Ano ba ang aking mapapala? May mapapala pa, pero sabi ni Jesus, ano ba sabi doon? Ang sabi niya, those who leave their house, their parents, their family, and for my kingdom's sake, I will give them multiple blessing in the present time and eternal life for the future. Yun po ang sabi ron. Kapag iniwan mo ang iyong asawa, anak, magulang at mga kapatid, para sa aking paghahari, ang lahat ng bagay ay idadagdag ko sa inyo. Amen po ba? Sino pong gustong tumanggap na lahat ng bagay? Ibig sabihin, sumunod kayo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, kung mahal natin si Jesus, ang ganyang gusto, ang kanyang nitiin, hindi tayo magiging sagwel. Amen? Tayo ay magiging kabahagi ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Baka naman ang Diyos ay pag-ibig, kailangan kapag ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos na ating hinihingi, ay laging sumasa atin, andun po yung mababago na ang ating dating pagkatao. Ano po ang Espiritu ng Diyos? Unang-una, ang Espiritu ng Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal na po ba kayo? Mapagmahal na po ba kayo? Ang sabi ng iba, ang iyong mamahalin ay yung mga taong hindi kaibig-ibig. Namahal na po ba ninyo ang mga taong hindi kaibig-ibig? O yung minamahal lamang ninyo ay yung kayo may mapapala? Na kahit na anong sama ng ugali, pagtitiisan mo, sapagkat ako'y nakakalibre diyan. Sasama pa rin ako diyan, sapagkat ako'y pinauutang niyan. Dapat po ang iibigin natin ay yung mga taong karapat dapat ibigin. Minsan pa, ang karapat dapat nating ibigin minsan ay yung mga taong walang kakayahang magbalik sa iyo. Minsan kasi sabihin, ano bang mapapala ko dyan? Pautangin ko man yan, ay tingnan mo ang itsura, wala man lang yan kayang ibayad sa akin. Wala yung kakayahang magbayad. Pero ang pangako ng Diyos, ang pagbibigay sa hibik ng mahirap pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Wow! Gusto nyo ba yun? Abay, di ibig sabihin, ay lahat ng anak ng Diyos, kapag lagi nagbibigay sa mawalang kakayahang magbigay, ay pagpapalain ng Diyos. Ay di lahat tayo aangat. Aangat ng aangat ang ating buhay. Amen po ba? At saka isa pa, yung pong kapag daw sasabihin mo ay gagawin mo ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang lahat ng bagay ay gagawin mo ng may pag-ibig, sasayo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Ako po'y dito nahasa, dito po ako, ito po ang unang naging karanasan ko sa buhay, kung paano ko iibigin ang aking kapwa na wala naman akong mapapala.
Ito po yung aking naging karanasan. Ito pong aking bahay. Halimbawa po, ito'y bahay ko. Kulang-kulang, yung po hindi amin, baka sabihin nyo nagyayabang. Yung po'y napakalaki, kulang-kulang 1 hektarya, pero isa-isang bahay ang nakatayo. Ibig sabihin, napakalaki pa ng space. Ano po? At dito sa gilid na ito, meron pong 4 na magkakapatid na nagmana, panganay, bunso, sabi, panganay, gitna, bunso. Ito pong aking kapitbahay na ito ay talagang naging pabigat. Sabihin nating pabigat. Subalit, dahil sa lagi kong ipinagpe-praise sa Lord na paano, Lord, ang aking gagawin dito bilang anak ng Diyos, ito bang mga kapitbahay ko isa-isa kong aawayin? Ang sabi ng ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay peacemakers, hindi nagagawa ng anumang kaguluhan. Subalit kung atin pong titingnan ang nangyayari, ay para bagang ikay martir na kaawa-awa sa kanila. Para bagang niyuyurak-yurakan ka na nila, baliwala ang nararamdaman mo. Subalit, sa kapurihan ng Diyos, bilang ako po ay laging nananalangin sa Kanya, ibinigay niya ang espiritu ng pagtitiis, ng sakripisyo. Alam mo po, ito pong unang bahay, nag-aani po yan ng kamates. Tuwing makalawa, nag-aani, kaing-kaing na pinagtinuran ng kanilang kamatis na putok, dito po sa aking bakuran inilalagay. Hindi po ako magsumbong sa aking asawa sapagkat madali pong umusok ang bumbunan niyan. Nako, para kung ako pa ang magsusubo para yan ay pumasok sa gulo, kilala ko po siya. Siya po yung high temper. Subalit, alam mo po, ako'y nanalangin sa Diyos, Diyos ko, anong gagawin ko rito? Napupununan ng niknik ang aking bakuran. Tuwing makalawa, nagpuputi ng kamatis, kaing-kaing na basuray, dito itinatapon. Ang ginawa ko po, ibinigay ng Diyos ang karunungan. Ako po ay nagtanim ng papaya yung po sa itim na plastic na ang aking isipan, pagdating ng panahon, ito'y malaki na ililipat ko doon. Pero tingnan ko lang kung pagtapunan pa yan ng basura kung may nakalagay ng papaya dyan. Ang ginawa ko po, nung malaki na yung papaya ko, wisdom from the Lord. Sabi ko, Lord, panahon na, malaki na. Hindi naman ito mamamatay kahit ilipat ko kasi ang ugat ay buong-buo doon nakalagay sa itim na plastic. Tama po ba ko? Ang ginawa ko, pinagtiyagaan ko na itapon yung mga basura yun doon sa labak. Sa aming gumawa ako ng isang balon, doon ko lahat inilagay. Aba, alam niyo po ba, pagkatapos itinanim ko si papaya, pagkatapos binakuran ko ng kasintaas na rin ng papaya, ping, ping, pong, pang, ganyan. Dahil gano'n, dami. O, dami, may bakod. Nung pong itatapon na yung basura, ay meron na palang papaya, nakakahiya namang magtapon dahil malinis na pala at may bakod na pala, nakakahiya na. Yung pong kanilang basura, dinala uli nila pabundok doon sa kanilang pinag-anihan ng kamatisan. Doon niya itinapon. Dahil wala po talaga silang place para pagtat. At alam niyo po ba, for the glory of God, kung iisipin mo yung taong yun, nasa isip mo'y perhisyo, abay hindi po, sila po'y may tindahan. At alam niyo po ba, kahit kami naririto doon sa Antipolo na kami, wala ka pong makikita doon na na naglalakad sa kalsada, palaging nakakotse, palaging walang tricycle, walang jeep, masyado po. Makikita mo ang kapitbahay mo, paglalabas, naghahaba ang leeg mo, kung titingnan, ay tinted naman, hindi mo rin makita. Kaya tumagal ng ilang taong kami doon, wala po akong nakitang kapitbahay. Kahit may tao, hindi kilala dahil laging sarado. Ano po? Lagi pong ang Diyos ay may naikila ang gantimpala sa mga taong matiisin. Alam niyo po, kahit na po kami malayong-malayo na makarating ng Bagyo, makarating ng kung saan, hindi namin alam kung paano kami kukuha ng load na mag-asawa, lalo na po pong emergency, hindi kami nakapaghanda ng card. Alam mo po, yung taong yun, sasabihin namin, Raquel, padalhan mo nga kami ng load. Nandito kami sa Bagyo, padalhan mo kami. Pinadadalhan po kami. Kung yun ba inaway ko, sa palagay mo po, kayo ba'y may kapayapaan? Wala.
Lagi pong ang Diyos ay naglalaan ng mabuti. Isa pa, ang pinakamatindi pong karanasan ko sa buhay ko, yung pong aming lupain, sukat ay yung, ito po yung una, yun nagtatapon ng kapat. Ikalawa, yun namang, meron po namang ganito, naglilinis ako. Ang gagawin naman, minsan, ang duster ko luwag na ganun, maramdaman ko, namamaho na ako. Ako'y naglilinis sa aming harapan, bakit kaya ako'y balimbaho? Yung pala, naglagay ng pinaglinisan ng isda, walang pagtapunan, ilalagay sa plastic ng ice, hindi, iniit siya sa akin. Di sa makatuwid, suot na suot dito sa akin likod. Suot na suot! Ang ginawa ko po, ako po ay nagmamadaling maligo, itinigil ko po yung aking ginagawa. Kinabukasan, alam ko naman, kung hindi ko man actually nakita, alam ko kung sino yung nakatira doon, di alam ko kung sino ang nagtapon doon. Abay, kinabukasan magtatapon na naman, ay nakita ko. Abay, sabi doon sa itatapon, ganun. Ay, ako'y nakangiti. Sabi ko, gaganda naman ang iyong nangka. Para bagang pagdating ng panahon ay ang sarap niyan pag nahinog. Parang nagpaparinig po ako. Ang sabi naman niya, ay, Ate Sita, hindi yan maabot na mahinog. Kasi kapag mahihinog na, nagkakaroon na ng sakit, nabubulok na. Maigi pa, ay gulayin na muna bago gumulang. Ate Sita, gusto mo ba? Ate Sita, gusto mo ba? Aba, ay tuwi pong may magkakaroon ng maraming nangka doon. Ako po yung unang-unang nakakakuha. Amen po ba? May pagpapala. Ito po, sa babaybayin ko, itong ikatlo naman. Aba, ay mayroong malaking babuyan. Hindi ko po ito'y kinukwento upang ipagmalaki ko ang aking sarili, kundi ang ipagmamalaki ko po ay yung pagpapalang ibinibigay ng Diyos matapos na ikaw ay magsakripisyo. Amen po ba? Wala na rin lang ako doon sa linya ng aking ituturo. Ay, di sabi ko, about love lagi ang inaano rito sa mga kanta. Tapos po ganito, itong ikatlo. Aba, yun po ay merong babuyan. Nagtitiis ako ng amoy, tiis. Hindi po ako naimig. At pagkatapos, meron po siyang kiskisan. Yung kiskisang yon, ay alam na po niyo kung gaano karami ang itinataktak na tulyapis doon sa aking lupa. Sabi ko, Diyos ko, kakatihin kami na rin. Hahanipin kami na rin. Naku, kailan kaya aalis ang taong ito? Hindi naman ako pwedeng magsalita. Salamat at sila'y nabubuhay sa malinis na kaparaanan. Naku po, at itong nagtapon sa akin, nakapagtapon pa, meron siyang weldingan. Ay, ang ingay pa. Tapos itong kasunod, may babuyan, ang ingay pa rin, mabaho pa. Tapos yung kasunod, may kiskisa, yung isang yon, yung may babuyan at kiskisa, di isang mayari. Alam niyo po ba, katagalan kagano nakataas ang mga itinatapong tulyapes o yung ipa sa aming bakuran. Makatikati yun. Ay, gustong-gusto ko na pati pagtamna, pero malawak pa po sa riyan yun. Imagine niyo yung ilang kulang-kulang na ilang hektarya ng lupa ay isang bahay lang. Hindi po amin yun, ha? Hindi po amin. Ay, di ngayon po, aba, ay nung pong inilalagay na yung pong mga tulyapes, alam mo po ang ginawa ko. Sabi ko, Lord, paano ko naman ba pagtatamnan yan? Pag ako'y nagtanim dyan, na ganun agad, nagiiwang. Kasi luwag po yung mga tulyapes ay luwag. Hindi sinsin. Ang ginawa ko po, hinukay ko po ng malalim yan. Pagkatapos, doon po sa isang parte na hindi nila pinipinsala, ako po ay nagdala ng mga lupa. Isang bilog, hinuhukay ko na silaki ng balde, nilalagyan ko po ng lupa. At pagkatapos, ako po may punla na talong. Nung malaki na yung talong, nandun din sa plastic, inilagay ko ngayon dun sa lupa na aking pinaglagyan. Alam mo po ba ang nangyari? Ay, ang bunga po ay kaganon po. Mahigit mahaba pa po rito yung talong ko. At yung pong dahon, ay parang dahon ng suwi ng sagay. Nakakita na po kayo ng dahon. Ganon, Sabi ko, nagbigay po ako ng talong doon sa aking hipag. Ang sabi ng aking hipag, ano ba yan? Wala naman akong mamumroblema pa ako dyan sa talong na yan. Kailangan ay bumili pa ako ng tulyase para makapagtorta ako ng talong. Abaya, sagot ko, pambihira ka, hindi mo alam kung gaano
mahirap bago naging talong yan? Nagre-reklamo ka pa? Eh di gawin mong kare-kare. Oh. Gawin mong kare-kare. Yung pong talong na yon ginamit ko sa pagbabible study at lagi pong magpapakain ako ng kare-kare. Yung pong mga pinakain ko ng kare-kare, mga born again na pong lahat. Kaya lang, nung time na yon nasa JAL pa po ako. Ayan. 4 na taon pa lang po ako dito sa Anointed One. Ano. At doon po, maalala ko po, yung pong para sa kapurihan po ninyo, yung pong nagtatapon ng nadarak sa akin, dumating ang time, nakamana na lupain sa kanyang bianan at doon na po nagtayo ng kanyang kiskisan. Sa makatuwid, hindi ako napaaway. Amen po ba? At ngayon pa, yun po'y tapos ng agriculture, siya ang nagtuturo sa akin upang ano ba ang gagawin mo dyan. Kasi po ang aking business ay hindi church planting. Ang aking pong business ay mga paghahalamanan po. Lagi po akong may mga tauhan na siyang nangangalaga ng aming mga pananim. Ano po, ganun po ang aking business. Kaya po ako may tape. Ano po yung pinupunto ko rito? Ano po yung pinupunto ko rito? Kung gusto ninyo na kayo ay maging kaibig-ibig sa Diyos at maging puspos ng pag-ibig ng Diyos, huwag niyo pong iisipin na kayo'y aping-api. Bawat gagawin nating kabutihan, ito'y may nakaambang gantimpala. Maniwala po kayo. Tingnan po yun, sunod-sunod. Nagkaroon ako ng gantimpala at eto pa, yung pong nakaitsa sa akin ng isda, yung po'y may weldingan. Bagamat maingay, may weldingan, alam mo po ang nangyayari. Every time na ako'y mga ilangan, kahit sila'y napakarami pang gagawin, inuuna niya yung akin. Pag sinabi kong i-welding mo yan, halos po, hindi na magpabayad. O, tingnan niyo po. Naalaala ko po yung sabi ni Peter, ano ba ang aking mapapala? Ano sabi ng Panginoon? O ito po na may iba, hindi naman, pero related rin po yun na bawat gagawin mo na may pag-ibig, may nakaambang gantimpala. Ngayon po, panahon na, ano po ang pinupunto ko dito? Yung pong ating mga pangarap, kapag dumating ang ating mga pangarap, ay huwag ninyo pong i-ignore, inyo pong idadalangin sa Diyos na mangyari, sapagkat kayo po ay magiging kabahagi ng Diyos. Meron pong gift na nagpa-prophecy, merong gift na nangangarap. Aba, ay sa totoo lang po ay ang pangarap ay ibinigay ng Diyos para sa lahat ng tao. Alam niyo po kung bakit? Kung merong kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa lahat ng tao, malibang siya ay kawangis ng Diyos, ibinigay din naman ng Diyos ang kapangyarihan sa tao na mangarap. Kaya hindi daw po kawa-awa ang taong walang kapera-pera, kundi ang kawa-awa ay yung walang kapangarap. Marunong po ba kayong mangarap? Ano po ang inyong pangarap? Ang dapat pangarapin natin sa year 2016 ay maging kabahagi sa kaharian ng Diyos sapagkat napakalapit na dumating ang Panginoon. Kinakailangan tayo'y madatnan niya na laging handa, laging naglilingkod sa Kanya. Sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Hindi po pwedeng dahilan na ay kasi ganon, ay kasi ganare. Kung mahal mo ang Diyos, ang lahat ng bagay na hadlang sa iyo, gagawan mo ng kaparaanan kung paano mo ma-overcome yun. Tama po ba? Ano ba yung napag-aralan ko? No one can distract, disappoint, discourage, and defeat us with the love of Jesus. Amen. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, ang lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan mo sapagkat ang sabi doon sa hindi ako nagkakamali, John 4:4, ang Espiritong nasa sayo ay higit na makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Amen po ba? Tama po ba ako doon? Kaya dapat ang mga anak ng Diyos laging nananaginip, laging nangangarap na, Lord, ako'y gawin mong kabahagi sa paghahari mo, Panginoon. Gawin mo akong church builder. Hindi po tayo carpenter. Gawin mo naman ako, Lord, church builder. Kabahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? At kapag yun ay iyong dinisar, kapag yun ay iyong
iyong hiniling ng may pag-ibig sa iyong puso at handang-handa kang sundin ang kalooban ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay laging bababa sa iyo. Amen po ba? Natatandaan ko doon sa doon po sa ano ba yun? John 14 po ba? Verse 3 up to 6? Ay nag-uusap ang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, tamo po ang laki ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga alagad. Nung mahal na mahal ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang sabi po niya, ako'y aalis na at kayo ipaghahanda ko ng maraming silid. At ang gusto ng Panginoon, sa madalit salita, kung saan siya naroroon din ang kanyang mga anak. Amen po ba? Sabi naman nung isa, sabi ni Tomas, aba, ay Panginoon, hindi nga namin alam kung saan kayo pupunta. Ay paano pa namin maaalaman ang daan? Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi po magiging daan ang katagumpayan mo, ang politician. Tayo po bilang anak ng Diyos, ang ating kapangyarihan ay naririto sa pananalangin sa Diyos. Amen po ba? Hindi sa kapangyarihan ng katanyagan. Hindi po. Talagang ang ating Panginoon ay laging may nakalaan sa kanyang mga anak kapag ikay sumunod. At ang naalaala ko po dito, ayan, wala na nga po. Ang naalaala ko sa verse 6, 14 verse 6, ang sabi niya, ako'y dadalangin sa aking Ama at hihilingin ko kayo ng espiritu ng kaaliwan na magiging kasama-sama nyo magpakailan-kailan paman. Abay, napakagandang pangako po na kapag ang Diyos ay nasa iyo, anumang yanig ng problema ng mundo, anumang dagundong ng problema ng kaguluhan, hindi ka masishake sapagkat ikaw ay puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen po ba? Yanigin ka man na yanigin, hindi ka mayananig sapagkat ang Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo ay napakamakapangyarihan. Amen po ba? Kaya ako po'y natutuwa dahil gusto ko po, pag po ibinigay na, sabi po nung naalaala ko na naman, sabi sabi po nung sa isa pong sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, di baga, sabi ninyo, 4 na buwan pa bago kayo mag-ani? Subalit tingnan ninyo, na andun na ang bukirin, puting-puti na, handa ng anihin. Dito po sa church, kung tayo po ay tapat na maglilingkod sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa inyo, di baga, sabi ninyo, 1 taon pa bago mayari ang inyong church, pero tingnan nyo, kulang pa ng 4 na buwan, nakatayo na ang inyong church. Yung po ang sabi ng Biblia, nothing is impossible to God. Sa amin pong church, kami po'y for the glory of God. Ako po yung mga naisolwin ko, nagkataon naman na not belong to rich family. Makakasamba pag inilibre mo sa pasahe. Subalit kung hindi, ay hindi. Ano po yung gagawin mo? Ay di isacrifice mo yung every week na pamasahe nila. Linggo-linggo, ako po'y nagbibigay ng pamasahe. Hindi ko na po sasabihin kung magkano yun. At alam mo po, na born again yung mga taong yun dahil patuloy na sila ay dinadala namin sa Panginoon. Nung pong umpisa, ako po'y nagsasakripisyo na mga may bata po yun. Kaya po ako'y nasanay sa malaking bag, hindi po ako sanay sa maliit. Bakit? Yung po'y punong-puno ng mga palaman, mga tinapay, mga ganun, ibibigay doon sa mga batang naiyak. Kasi po, yung mga batang yun ay nakaka-istorbo. Ano po? Di ginagawa pag naiyak at nasa likod ko, lalo kung yun ay aking handed, yung Bible study ko, ako ang may hawak noon, ang itinuro ko, oy, kayong lahat ng mga aking mga tinuturuan, sa likod ko kayo tuturo. Sa likod ko kayo tatayo, huwag kayong hihiwalay. Kasi, ang isip ko, pag umiyak yung isang bata, siya ng biskuit. Umiyak, kaya sabi ko, huwag kayong i-scattered, huwag kayong kakalat. Kasi, alam nga namang, binigyan ko ito, nandun yung isa kong kasamaan, ay lilipad yung candy ron, o lilipad yung tinapay doon. Hindi, kaya po, tuwing kami dadating sa church, likom ko ang aking mga naturuan. Nagtitiyaga akong magdala yon, binibigyan ko po sila.
At alam mo po, yung mga taong yung lumalim ng lumalim sa pananampalataya sa Diyos. At alam ko po na ang Diyos ay nabigyan natin ng kaluwalhatian. Hindi po tayo natin, ba yan? Wala man lang pamasahe, wala man lang ganyan. At sa magba-Bible study po, ito po, isa pa ring experience ko po yan. Magba-Bible study kami. Kapag kami, ang akin po itinuturing topic ay do everything with love na. Nung pong umpisa, magpapahayag ang Diyos ng kamangamanghang bagay at yun ay ating bibigyan ng kahalagaan at ating ipananalangin upang magbigay ng katugunan. Ano po? Doon po sa Bible study, ay alam mo po sa probinsya, kung kailan may bisita, saka naman ang anak ay hihingi ng pera. Saka naman lulundag, saka naman maglalaro. Technically. Technique. Solomon Spirit. Sabi ko po, ano kaya aking gagawin dito sa mga batang ito? Hindi na kami magkarinigan. Ang ingay-ingay. Meron pang magpaparinig na pahingi ng pera. Eh sasabihin ng ina, wala. Sinasabi ng wala. Sabi ng wala. Alam mo po, nagkaroon po ako ng idea doon. Nung sumunod po ang linggo, ang ginawa ko, yung aking bag, may dalang mga pagkain. Binibilang ko, ilan ba yung mga batang yan? At ilang kaya kakainin yan hanggang hindi ako natatapos mag-Bible study? Ilang kaya? Sabi ko, ilang kaya kakainin yung mga batang yan habang ako'y hindi pa tapos magturo, napakaingay. Hindi ko naman sabihin, hoy, huwag kayong maingay. Hindi naman pwede. Alam mo po, ang ginawa ko, nagpunta po ako doon. Kaya pagdadating ko, yung pinakapanganay na bata, Tutoy, alam mo ba, kami magba-Bible study dito. Ituturo namin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naririto sa salas ninyo, nandun ang nanay mo, hindi kayo mawawala ng pagkain. Alam mo ba yun? Alam mo, medyo sa salita sa Laguna, uuto-utuin mo. Yung po ang tawag doon, uto-uto. O medyo bobula, dito po ay bobula-bulahin. Ano? Alam mo po, ay, natapos ang Bible study namin. Tahimik. Tuwan-tuwa ako. Glory to God. Na-bless ang mga tinuruan ko. Na-bless. Akalain mo po, nagkaroon na naman ng kapahayagan at Diyos sa akin. Yung binibigyan mo na kumbaga 10 bata, baka yan ay 20 na. Dahil nabalita ang ikaw ay nagbibigay ng pagkain. Ay, hindi nga ako nagkamali. Pagdating ko doon, madaming ang bata. Ay, marami na naman akong pakakainin. Sabi ko, aba, ay gana rin. Tama naman, nang ako'y dumating doon, nakahanda na, marami na talaga. Dahil bago ako pumunta doon, naibigay na ng Lord na marami ka nang pakakainin doon na baka bata. At alam mo po, dumating ang punto na yung mga taong yun na aking tinuturuan, lumago sa Panginoon, naging kagamit-gamit sa Panginoon. Eto pa. Alam mo pa, kapag ikay nagturo, humawak ng Bible study, akalain mo po, nagtuturo ka ng Bible study, ilan yung pamilyang yun? Yung iyong tinuturuan ay pinakaina. Meron pong anak na 3 yan na may mga anak na 6 o yung isa 10. Ilan na yon? Tapos yung pinakapanganay na anak, meron ng asawa. Aba, dumating pa po ang punto na talagang sila'y patyaga kung pinagtitiyagaan dahil sa amin po, sa kautusan ng JAL nung kapanahon ng una, bawal na magdala ng isang tinuturuan na wala pang lampas na 6 na buwan. Subalit ang akin, tumagal ng 1 taon. Di 1 taon ako nagpapakain doon sa mga batang yun. At 1 taon din akong naglilibre doon sa kasama ko para mag-praise leader. Kasi ang inyo pong lingkod ay sabihin na natin, alam nyo na po yun. Kailangan ako'y may kasama na para, ay utang na loob ko yun. Dahil kumbaga, isinama ko siya. Ay, sagot ko ang pamasahe doon. Matakin mo, patagalin mo 1 taon, sagot ko siya sa pasahe. Ay, alam mo po ang nangyari. Dumating ang panahon, talagang for the glory of God, dumating po ang panahon na yung taong yun ay mga ginagamit na sa Panginoon. At ang mga taong yun ay nagsilago sa Panginoon. Mark this. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang salita po ng Diyos ay naipapahayag hindi lang sa salita, kundi ito ay sa gawa. Kailangan po'y may action. Kailangan po'y maipakita mo na may pag-ibig ka sa kanila. Kahit nga yung tinitingnan mong mga taong yun, wala ka naman talagang mapapala.
Pero may napala ako sa Panginoon sapagkat sila'y nasa kaharian na ng Diyos. Amen po ba? Yun. At pag ikaw ay nalugod sa iyo ang Diyos, laging may pabor. Sino po yung naniniwalang may pabor? Nang bumagyo po, ng napakalakas na bagyo, ang lahat ay napinsala. Subalit ang ari-arian ng sita, hindi man napinsala man, pero may itinarapang aanihin. Hindi katulad ng iba, said na said. Walang natira. Kaya po, ako po'y natutuwa dahil kapag po ang pag-ibig mo ay sakdal, katulad ng ginagawa ng Diyos na mayroong pag-ibig, ay yun po ay mangyayari lahat ang kalooban ng Diyos. At bukod sa lahat, lagi kang pupuspusin ng Espiritu Santo ng Diyos. Baka po naman, kaya ang ilan sa inyo ay hindi pa nakakaranas ng apoy ng kapangyarihan ng Diyos, kayo po ay plastic pa. Ang ibig sabihin po ng plastic, yung plastic, ang halaman na plastic, hindi dinidilig sapagkat hindi a-absorb ng tubig yan. Pero ang Diyos, nagdidilig ng kanyang espiritu sa mga taong hindi plastic. Mga kapatid, magpakatotoo na kayo. Ang sabi ng Biblia, repent. Sabi ni Apostol Pablo, repent. Magsuko na kayo ng inyong mga sarili sapagkat napakalapit ng dumating ang paghahari ng Diyos. Baka po meron pa sa inyo na gumagawa ng mga bagay na hindi kalakip ang pag-ibig sa puso. Yung pong mga, meron po akong naano sa ibang church po, merong nagbibigay ng tithes, pero ipinagmamalaki na siya ang pinakamalaking magbigay ng tithes. Kapatid, kapag ganyan ang iyong gagawin, tinanggap mo na ang papuri sa tao, hindi mo natatanggapin pa sa kaharian ng Diyos. Hindi mo na katatanggapin pa sa kaharian ng Diyos. At yung mga leaders naman, na para bagang sa pakiramdam nila, ang ministry ay hindi tatakbo kapag sila'y nawala. Ganito ang nangyayaring mga aksyon ng mga naglilingkod sa Diyos, nagiging magmalaki na. Kahit naman ako hindi dumalo ng maaga dyan sa meeting na yan, tingnan ko lang, hindi matutuloy ang meeting dahil wala ako. Meron po bang ganon? Kapag ganon ang inyong inattitude, never na kayo'y puspusin ng Espiritu Santo ng Diyos. Meron naman nagsasabi, kung ako na may naruroon, ano ba napagmitingan ninyo? Ganun rin. Alam mo, kung ako'y naruroon, mas maganda sana ang agenda. Ibig sabihin, ipinagmamalaki niya ang kanyang sariling tithes na malaki. Hinalimutan niya na walang ibang dapat ipagmalaki kundi ang Diyos na nagbibigay ng perang ibibigay mong tithes. Yan po yan. Nagmamalaki ka dahil ikaw ay punong-puno ng karunungan. Kayang-kaya mong gawin na para baga hindi na tatakbo ang ministry kapag wala ka. Dapat mong ipagmalaki ay ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng karunungan upang ma-manage mo yun. Amen po ba? Nakakaawa naman ang pastor kung kayo po ay magbibigay, pagkatapos ipagkakalat ninyo, sinisira ninyo ang dignidad ng inyong pastor, ginagawa ninyong kaawa-awa, at maaaring masabi, you are a killer. Bakit po sinabing killer? Pinapatay mo ang dignidad at pagkatao ng inyong pastor. Kaya yun po hindi tama. Kaya ang akin pong maiiwang mensahe sa lugar na ito, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng bagay na gagawin nyo ay gawin nyo ng may pag-ibig sapagkat pag ginawa ninyo ng may pag-ibig ang lahat ng bagay, all things will follow you. Lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Amen po ba? Huwag na kayong humanap ng papuri sa tao sapagkat sayang. Huwag na kayong humanap ng kayo mapupuri ng tao dahil kayo ay ganyan. Hindi po. Dapat bago dumating ang dating ng ating wala ba namang kayong picture na ipakita ang 3 palapag at isama natin sa vision at panalangin na wow! Mangyayari yan, hindi pa man dumarating ang takdang panahon, aanihin na natin ang church. Tingnan mo po sa bayan ng Mayhay. Ang bayan ng Mayhay po, sa totoo lang, ito po yung natanong. Marami po doon ang taga-bukid na talagang, minsan, salat sa gano'n. Kung ikaw ay magtityaga, nananalangin ako, Lord, matagal na
tagal na sakripisyo. Kung naman pababayaan ko, mawawala. Kaigit lumalalim. Sakripisyo. Alam mo po, nagbigay ang Diyos na sasakyan. Hindi kagisa-gisa. Nung kami po yung Sunday service po yun, meron po sa Laguna, sa Santa Cruz, under Reverend Vicky Bandillo, yung pong Reverend ng Laguna. Meron po siyang membro na kung tutuusin, dapat yung sasakyang yon ay sa church ng Santa Cruz ibigay dahil tagaron siya. Under siya ni Reverend Vicky. Pero palibasay ang bayan ng Mayhay ay marubdob kung paano mananalangin. Hindi makadalo ang mga membro pag hindi sinundo. Alam mo po ang nangyari. Nag-chat-chat po kami noon, biglang itinawag, na-confirm na itong aming sasakyan ay sa bayan ng Mayhay ibibigay. Kaya ang bayan ng Mayhay, hindi na po namin problema yung pamasahe mo. O kayo magbubulong, Ate Sita, gusto ko sumampa, pero kami walang-wala. Wala na po yun. Yung aking nagsalita, ate, sasamba kami. Sabi ko, aboy, praise God. Ay bakit? Ay kakaunin na kami ng sasakyan. Tingnan mo po yun. Kaya ang lahat ng bagay, kahit imposible, ay pwedeng maging posible kapag ang mga anak ng Diyos ay gumagawa ng mga bagay na puspos ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Tapos na po ba ako? Yun po. Ang ating naging topic, ang unang topic natin, huwag ninyong i-ignore yung mga pangitain na ibinibigay sa inyo at kayong mga babae at lalaki na dating mahiyain ayaw mag-share ng Word of God, napapanisan ng laway. Dapat i-share ninyo yan. Huwag kayong maging makasarili. Amen po ba? Wala nang hiya-hiya ngayon. At pagkatapos, kung kayo naman, mga matatanda na laging nananaginip dahil kayo hindi na mapagkatulog, dala ng katandaan, ipanalangin ninyo ang inyong mga napapanaginipan sapagkat wala raw matayog na pangarap na hindi maaabot kapag pinagpala ng Diyos. Walang malaking paganaginip na hindi mangyayari kapag hindi binasbasan ng Diyos. At walang pangarap na hindi mangyayari kapag ito ay kinasihan ng Diyos. Amen po ba kayo doon? Kaya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo ang Panginoon. Ano ba sabi doon sa Proverbs? Sabi, in all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. Hindi ko na patandaan nyo, basta't alam ko, may salita ng Diyos, nasa aklat ng proverb yun, nakatanim sa aking puso, nakatanim sa aking isipan, pero hindi ko malaman. Basta ang alam ko, nasa aklat ng proverbs yun. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. Ano ba yung path? Nasaan yun? Nasa aklat ng proverbs yun. Ayun, yung pala yun. Isipin po ninyo, kaya itinuturo at ipinagdidiinan ko na napakahalaga po na sa lahat ng pagkakataon kayo'y puspos ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat darating ang panahon na ang araw ay magiging gabi at ang buwan ay magiging dugo. Paano pa ninyo makikita ang Biblia? Paano pa kayo makakapagbasa? Hindi na nga kayo makakakita dahil nagdidilim. Pero ang paunawa at kaunawaan ng Diyos ay sasayo saan man kayo naroroon, magdilim man, bumagyo man, kumulog man, kumidlat man. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, ang kapahayagan ng Diyos ay laging nasa sa inyo. Amen po ba? Tapos na po yata. Tapos na. At tayo po'y, minaintindihan po ba kayo? Minatutuhan po ba kayo? Mula ngayon, wala na pong Kristiyanong pasaway. Ang lahat po'y gagawin natin ng may pag-ibig. Walang pagmamalaki. Amen? Ang gagawin po natin, ang lahat ng bagay, kapag po yung nagbigay sa pastor, huwag niyo po sasabihin kahit kanino, wala na kayo ng gantimpala sa langit. Ako po, kaya ako sinabi dito yun, ay para pagluwalhati, para bigyan ng parangal ang Diyos. Hindi po for my own glory. Ano po, naintindihan din po mga. Tayo po'y sumadaling yung buko at pumigit at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kapahayagan. Ang dalangin